Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. So, kahapon, no, sa Twitter, usap-usapan yung itong si Jason Zaraw ay nakakulong. No, napansin ko sa Twitter na nagtrending ito. Tapos, nung una hindi pa ako naniniwala na baka fake news lang ito, na itong veteranong batikang broadcaster na si Jason Zaraw ay nakakulong. At hindi naman natin alam kung ano yung reason kung bakit nakakulong itong si Jason Sa. Ngayon, na-confirm natin sa mga balita, nag-trending ngayon sa social media, na ito palang si Jason Sa ay totoong nakakulong. Okay? Nakakulong si Jason Sa na halos 1 month, no? Di umano, ha? Halos 1 month na raw itong nakakulong. Oh. Ang nangyari kasi doon sa airport, no? Ito pa lang si Jason Sa noong July 18, okay? Inaresto ito na sa NAIA Terminal 3. Kasi babiyahe papunta sana ito sa Hong Kong itong si Jason Sa. Hinarang ito ng Bureau of Immigration na napag-alaman nila na meron pala itong kaso, itong si Jason Sa. Kaya siya dinakip at ngayon ay kasalukuyang nakakulong itong si Jason Sa. Okay? So, yung kumakalat kahapon sa Twitter na ito yung si Jason Sa ay nakakulong, ay totoo palang nakakulong. Okay? Sa pag-research natin, ito palang si Jason Sa ay may kasong estafa. Okay? At syndicated at large-scale illegal recruitment. Yun ang dahilan bakit ito nakakulong ngayon. Okay? Napag-alaman ng mga taga Bureau of Immigration at hinarang siya. At doon, sabi nila, no, di umano, umamin rin itong si Jason Sa na may kaso siya. Kaya siya nakakulong ngayon na almost 1 month na. Okay? So, ipapakita ko yung video na yan na nagpapatunay na talagang si Jason Sa yung nag-trending kahapon, haka-haka na ito ay nakakulong, ay totoo. Okay? Ipapakita ko sa inyong balita na yan at tayo ay magre-react dito. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Donmar TV, 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang ating Facebook page, ang ating YouTube channel, Donmar TV, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, sa mga audience ko sa Dumaguete City, you can visit Overdose Coffee. Okay? Meron silang hot and cold coffee na mga masasarap at meron nagsaserve rin sila ng mga cakes. Maraming variation of cakes pwede nyong piliin doon at masarap rin. Okay? Recommended ko itong Overdose Coffee. Ito ay malapit sa Philtras Bank sa Silliman Avenue. Okay? Recommended ko yan. So, ito na nga tungkol kay Jason Sa. Ipapakita natin itong balita ng News 5 to confirm na itong si Jason Sa ay talagang nakakulong at alamin natin ang mga detalye dito. Okay? So let's play the video at sabay-sabay tayong magre-react tungkol sa issue na ito. Play. Isang buwan nang nakakulong ang TV host at dating broadcaster na si Jason Sa. Pupunta sana siya sa ibang bansa nang harangin ng immigration dahil sa mga kasong estafa at illegal recruitment. Live mula sa Quezon City Jail, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na si Jason Sa? By the way before ko ipagpatuloy ito, si Jason Sa pala ay dati itong broadcaster, veteranong news anchor sa ABS-CBN. Okay? Kung correct me if I'm wrong, I think bata pa ako noon, kasama niya si Mel Chanco noon.
Okay? Silang dalawa. Julius Cheryl dito sa facility ng BJMP sa Quezon City Jail, Ligtas COVID Center, nakakulong ang TV host na si Jay Sonsa. Non-bailable ang kanyang kaso sa large-scale illegal recruitment. Okay, so klarong-klaro yun ha. Non-bailable. So hindi siya pwedeng makapagpiyansa. Kung pwede man siya makapagpiyansa sa narinig natin na non-bailable, kasi may pera rin itong si Jay Sonsa. Nakalabas sana yan kung bailable yung kanyang kaso. Ngunit non-bailable. Kumpirmado, nakakulong ngayon ang controversial na TV host at dating broadcaster na si Jose Sonsa o mas kilala bilang Jay Sonsa. Ang mga litratong ito ay mula sa National Bureau of Investigation at nag-request silang i-blur si Sonsa. Naharap siya sa kasong estafa at syndicated at large-scale illegal recruitment. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, July 18 na magtangkang umalis ng bansa si Sonsa at pumuntang Hong Kong. Pagdaan niya sa immigration sa airport, napaglalamang may warrant of arrest pala siya. Supposed to be papunta siya ng Hong Kong dahil attend siya ng isang meeting ng organization. Tinanong kung alam niya itong kaso na to. So hindi naman niya dininay. So nakipag-cooperate siya sa mga authorities. Hindi na pinayagang makalabas ng Pilipinas si Sonsa at sa In fairness naman kay Jay Sonsa, umami naman siya na meron siyang kaso, di ba? siya tinurn-over ng Bureau of Immigration sa NBI. Bailable naman o pwede siya magpiyansa para sa ilan niyang kaso, pero non-bailable naman sa kasong large-scale illegal recruitment. So, yung isang kaso, bailable, pero yung isa, non-bailable. So, I think, useless if mag-bail siya sa isang kaso, tapos yung isa hindi. Makukulong pa rin siya. O, kung ako pa sa kanya, hindi na lang siya mag-bail. Okay, play. Mahigit 2 linggo nang nasa kustudiya ng NBI si Sonsa. Hanggang sa nitong August 3, inilipat na siya sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas. Alinsunod dito sa utos ng Regional Trial Court Branch 100 sa Quezon City. Ito po ay pending case at sinampahan po siya at maglilitis pa po siya dito. So sa ngayon po ay nasa kustudiya po siya ng Bureau of Jail Management and Penology, Quezon City Jail, Ligtas COVID Center Quarantine Facility. Wala pang pahayag ang kampo ni Jay Sonsa. Julius Cheryl sa ngayon ay patuloy. Okay. So, I think, confirm talaga. Di ba? Binalita na ito ng UN, yung ABS-CBN na nakakulong ito si Jay Sonsa. So, iyan, tayo dito, no, na magre-react. Usap-usapan ngayon sa mga vloggers. Pero the fact na ito ay nasa korte na ito, no? May ikinakaso na. Hindi natin pwede itong manghusga tayo kay Jay Sonsa. Siya lang ang nakaalam diyan kung kailangan niyang sagutin itong mga accusation laban sa kanya, di ba? So hindi natin masabi kung ito ay talagang ginawa niya o hindi niya ginawa. Okay? So, dapat yan, alam naman natin na may kaya rin itong si Jay Sonsa ma-providean ito ng abogado at korte na ang mag-ano dito. Hindi natin alam ha kung mabilis ba ang kaso nito, pero I think kung sa isang ating source, 2008 pa itong kaso na ito. 2008. So that is around 10 years plus ago. Okay? At yung narinig ko kanina yung vlog ni Badong Aratiles, sabi niya meron raw itong kaso rin kay Julia Barreto, no? Na gumawa cyber libel. Meron rin daw itong si Jay Sonsa tungkol raw doon sa nagpakalat ng fake news laban kay Julia na nabuntis raw di umano ni Gerald Anderson. Yun ang sabi ni Badong Aratiles sa kanyang research kanyang research din, no, naungkat na yung mga ibang issue tungkol kay Jay Sonsa. Okay? So confirm na itong si Jay Sonsa ay nakakulong ngayon.
okay, ng syndicated at large-scale illegal recruitment at estafa. Okay? So, kayo mga audience ko dito, anong masasabi niyo tungkol dito sa ating batikang newscaster na ito? No? Veterano ito na nakakulong ngayon. Okay? Mag-comment, mag-react kayo tungkol sa issue na ito, tungkol kay Jay Sonsa, at pag-usapan natin yan sa comment section. Pwede rin kayong mag-suggest kung mayroong bagong mga updates, i-comment nyo lang dyan sa ilalim at tayo ay mag-usap. Okay? So, i-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.